We are going to continue our series on The Bible Explains, Part 209. And today we're going to continue our mini-series within the big series of The Bible Explains, entitled, Your Next Season is Coming, Part 6. Let's commit this verse to the Lord. Let us pray. Our dearest Father in heaven, we are so very thankful for how you have guided us today. Thank you so much for the beautiful people who are joining us via online. Thank you so much for the wonderful time of praise and worship. Thank you that you inhabit the praises of your people. And there is nothing in the world like this. For even the psalmist declares, I would rather be a doorkeeper in your house than dwell elsewhere. For in your presence, there is fullness of joy. Thank you so much for the wonderful time of praise and worship. We commit to you this learning time, and it is our prayer that everything that will be said and done today, all by your grace for your glory, we pray in the name of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit. And everybody would just simply say, Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Praise God. Nang sinimulan po natin ang series po na ito, 5 linggo na ang nakakaraan, ay nabanggit ko po sa inyo, ito'y tungkol sa pag-aaral sa mga Bible characters na ang kanilang kwento ay naitala sa Biblia. Atin po tinitignan ang istorya nila, and more particularly, dun po sa event na nagkaroon po ng paglipat from one season to another season. Ini-examine po natin ang grasya ng Panginoon sa buhay ng mga Bible characters po na ito. 5 ang atin na pong napag-aralan. Una, we're done talking about Noah, Abraham, Jacob, Joseph, and just recently, last Sunday, we talked about Moses. So 5 na ito. And today, we are going to add one more Bible character. Today, we're going to talk about the successor of Moses. No other than Joshua. We are going to talk about Joshua. Ang literal na kahulugan ng pangalan ni Joshua ay the Lord is salvation or the Lord is the Savior. Sa Hebreo, ang basa po sa kanyang pangalan ay Yehoshua. Yehoshua. Ang contracted version nito, yung pinaiksi ay Yeshua. Kaparehas din po nung Jesus. Yung Jesus sa Ingles, sa Hebrew ay Yeshua. Kaya yung Jesus Christ ay Yeshua HaMashiach. Jesus Christ, the Messiah. Ibig sabihin, the Lord is the Savior or the Lord is the salvation. Kaya ito pong pag-uusapan natin ay tungkol kay Joshua, kung paano nagkaroon ng transition from one season to another season. So allow me to share this with you, my dear brothers and sisters. 3 things about what happens when grace finds you from the story of Joshua. Like what we did in other Bible characters. Tinitignan natin ang mga tagpo sa buhay nila at atin pong binibigyan ng pansin yung pong transition from one season to another season. Kaya ang tema ng ating series, In Christ, My Next Season is Coming. Sabihin nga po muna natin sabay-sabay, In Christ, my next season is coming. One more time. In Christ, my next season is coming. Mas malakas pa. In Christ, my next season is coming.
In Christ, my next season is coming. Titignan natin sa storya ni Joshua from one season to another season. Let's begin. Number 1, grace prepares you in hidden places. Inihahanda ka ng biyaya sa mga lugar na hindi lantad. Sa makatwid, may mga nangyayari kahit wala tayong nakikita. May mga bagay na nangyayari sa buhay mo na hindi po bukas sa publiko, hindi batid ng maraming tao, pero bahagi po yun sa pagkilos ng biyaya ng Diyos upang ilipat ka from one season to another. Grace often does the deepest work away from the spotlight. Tulad ni Joshua, hindi naman po agad-agad nasa center stage po siya o spotlight. Siya po ay nasa ilalim ng anino ni Moses. Si Moses ang kilala. Si Joshua po ay sidekick, aid, and helper and assistant. Ang description sa kanya ng Biblia ay katuwang, katulong, alalay, kasama ni Moses. Let me show you the verse. Exodus chapter 24 verse 13. And Moses and his assistant Joshua set out, and Moses went up on the mountain of God. Ano po ang description ng Bible kay Joshua? Assistant. Sa ibang version, aid. Personal assistant. Si Joshua ang laging nakaalalay kay Moses. Kahit anong gawain, may tatayo bang tolda? May pupuntahan ba? May bubuhatin ba? Sir, ano po ang kailangan nyo? Anong pwede kong maitulong? Anong pwede kong maiabot? Isang pwesto na hindi po popular, isang pwesto at gawain na hindi po kapansin-pansin. Pero yun po yung mga tagpo na sa lihim, nasa hindi tanyag at hindi po bulgar sa maraming tao, pero yung biyaya ng Diyos ay gumagawa na sa kanya upang ihanda po siya para sa susunod na season ng kanyang life. Numbers chapter 11 verse 28. But Joshua, son of Nun, who had been Moses' aide since youth. Napansin niyo si Joshua, hindi po siya late joiner. Siya po ay homegrown leader. Mula pa sa pagiging kabataan, nandun na po itong si Joshua. Nakaalalay, laging tumutulong, hindi marunong tumanggi sa mga pagkakataong kailangan ang kanyang tulong. Laging nasa tabi ni Moses upang magbigay ng tulong kung kinakailangan. Nag-aabang sa mga pagkakataong siya'y makakatulong. In this snapshot, we see Joshua, a homegrown leader, marked by unquestionable loyalty to Moses. Kaya siya po ay very, very loyal kay Moses mula pa sa kanyang pagkabata o pagiging kabataan. Nag-progress ang kanyang life. Hindi po siya nagstay sa ganung kalagayan, dahan-dahan nag-progress ang kanyang life. Deuteronomy chapter 34 verse 9. Look at the progression. Now Joshua, son of Nun, was filled with the spirit of wisdom. Tell me why? Because Moses laid his hands on him, so the Israelites listened to him and did what the Lord had commanded Moses. Nag-progress na. Mula po sa pagiging helper, aid, alalay, kasama, tagabuhat, nandun lang sa gilid, sumasama palagi, nilay hands po siya ni Moses at na-impart sa kanya yung spirit
of wisdom. At dahil dito, nagsimulang makinig sa kanya ang mga Israelita. Ang tawag po dito ay the impartation of anointing. Now, let me just explain this because we are living in a different covenant compared to where they live. Kasi may mga pastor, obispo o mga simbahan hanggang ngayon, ang kanilang practice ay nandito pa rin sa Old Testament. Kinokopya nila ito at dinadala po nila dito sa New Covenant na hindi po pwede. Dahil sabi ni Jesus, hindi mo pwedeng ilagay ang bagong alak sa lumang sisidlang balat. Ang bagong alak ay ang grasya, ang mensahe ng biyaya. Ang lumang sisidlang balat ay ang lumang kasunduan. Hindi po yun magkamatch. Ang Old Testament ay naisulat, so we will learn from that and better appreciate the New Covenant. Madalas sinasabi ko sa inyo ang ilustrasyon na ito, na ang diamond ay inilalagay sa ibabaw ng black velvet. Kahit hindi mo ilagay ang diamond sa ibabaw ng black velvet, diamond pa rin po siya. Hindi ho nadadagdagan ang kanyang pagka-diamond at hindi nababawasan ang kanyang pagka-diamond dahil walang black velvet. Ang ginagawa lang ng black velvet, hindi ho siya gawing more diamond kung hindi pinapakita ng black velvet ang ganda ng kanyang pagiging diamante. Ganon din po ang purpose ng Old Testament. Sabi po sa Hebrews chapter 10 verse 1, ang Old Testament ay shadow. Ang reality ay na kay Jesus. Colossians chapter 2 verse 16 to 17. Magkaroon ka ng better appreciation of Jesus, His finished work, the message of grace, the message of the cross, kapag ito po ay ipinatong mo sa black velvet. Kapag ikinumpara mo sa Old Testament, ang mayroon po tayo ay maiintindihan mo kung gaano kaganda. Ang nakakalungkot na parte, hindi nakikita ng iba, kaya nananatili sila sa luma. Kaya pilit pa rin po nilang ginagawa yung luma na ang anointing ay nakukuha sa pagpapatong ng kamay. Kaya maraming tao pa rin ngayon ang nagpupumilit na sila'y mapatungan ng kamay dahil dito daw lumilipat ang anointing. May mga conference at may mga seminar pa nga na inaanyayahan ng mga tao to receive the anointing, to receive the double portion of Elijah's anointing. Mantakin mo, magbabayad ka ng seminar and conference, ang matatanggap mo'y double portion of Elijah's anointing. Hindi ba't may nabanggit sa Old Testament na mayroong double portion of Elijah's anointing na gustong makuha ni Elijah? Why would you want to get Elijah's double portion of anointing when you already have the full measure of Christ's anointing? Why would you do that? Tagalog, bakit gugustuhin mo ang double portion ng anointing ni Elijah kung nasa iyo ang full measure ng anointing ni Jesus dito sa New Covenant? People do that for the simple reason they are totally ignorant of the message of grace and they do not know how to rightly divide the scripture. Merong Old Testament, merong New Testament, meron pong Old Covenant, merong New Covenant, meron pong people of Israel at merong church. You should know how to divide the two dahil meron po yung separation. Maraming tao hindi po naiintindihan. So before we proceed sa story ni Joshua, hayaan nyo lang po ko na-explain ko ito ng kaunti kasi ito po'y very controversial, especially in many churches today. In the Old Testament, the anointing rested only on selected few and was imparted through the laying on of hands. Kagaya ng binasa natin kanina, pinatungan ng kamay ni Moses si Joshua
at siya'y tumanggap ng Spirit of Wisdom, representing the empowerment, representing the anointing in the Old Testament understanding. Yan ay mababasa nyo sa Old Testament repeatedly, paulit-ulit. Also, we need to understand that the ministry of the Holy Spirit in the Old Testament differs from that in the New Covenant. Magkaiba po kaysa ngayon kumpara dati. In the Old Testament, the Holy Spirit stays only with a selected few for a very specific purpose, then leaves when it is done. Unlike in the New Covenant, the Holy Spirit stays with every believer, not for a while, but forever. Malaki na ang pagkakaiba nun. Milya na po ang layo nun. Pero may mga taong hindi ho nakikita at naintindihan ang diferensya nito. Kaya hanggang ngayon, umaasa pa rin po sila sa pagpapatong ng kamay, paglilipat ng anointing, pag-i-impart ng anointing sa pamagitan po ng pagpatong ng kamay. Kailangan mabuwal ka. Dahil pag di ka nabuwal, hindi mo natanggap. At pag hindi ka mabuwal, itulak ka. Para masiguradong mabuwal ka. At ikaw ay pipiliting magsalita ng iba't ibang wika na hindi po ko laban sa speaking in tongue. Pero hindi ko lahat binigyan ng gift of speaking in tongue. Pero lahat kailangan daw mag-speaking in tongue. Dahil pag di ka nag-speaking in tongue, wala kang Holy Spirit, wala kang anointing. Kaya pipilitin ka, tuturuan kang mag-speaking in tongue. Kung hindi ka matuto, ilalabas yung dila mo. Gagalawin niya. At pagkatapos noon, sasabihin na nila, nag-speaking in tongue ka na. Sapagkat nilalaro nila ito sa kaisipan ng mga tao. Tandaan niyo po, kapag hindi ka sanay at hindi mo alam kung anong message of full grace, madali kang matatangay ng mga ganitong klase ng paniniwala. Pero kapag naintindihan mo, si Kristo at ang kanyang tinapos na gawa ay sapat na at higit pa, kontento ka na sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Amen? Come on, palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. I'll show you the verse, John 14:16. The Lord Jesus said, "And I will ask the Father, and He will give you another counselor," sa ibang salin ay comforter, "to be with you for how long? Forever." Two important words you would notice in this one verse. First, yung word na another. Ang Greek word na ginamit dito ay allos, meaning another of the same kind. Another. The Holy Spirit is another. So madali mo na maintindihan na ang Holy Spirit ay hindi si Jesus. Kasi another. Pero like Jesus, allos, another of the same kind. Sa simple verse na to, kita nyo agad ang Holy Trinity. I will ask the Father, one person, He will give you another comforter, the second person. He will be with you forever. The one praying, the one being prayed to, and the one will be sent as a result of the prayer. The Father, the one praying, the Lord Jesus, and the one, another of the same kind, the Holy Spirit. Wala pong theologian or even pastor or bishop that can fully explain the mystery of Trinity. No one can. I can't. But we need to accept it because it is in the Bible. Maraming bagay na hindi kayang ipaliwanag ng isip pero kailangan mong tanggapin dahil nasa banal na kasulatan. Nag-mention ng Bible, merong Father, merong Son, merong Holy Spirit. Why would you deny it? It's there. Why would you accept it because you fully understand
This limited peanut brain cannot fully understand God's Word. Because God's Word is eternal, your mind is not. You have to accept it by faith. It's there. Nasa banal na kasulatan. Tulad po, ang banal na Espiritu ay mag-i-stay sa New Covenant forever. Kaya pag na-receive mo na ang Holy Spirit, mayroon kang Holy Spirit inside. Unlike doon sa Old Covenant, the Holy Spirit will come, the Holy Spirit will go. Kaya mababasa nyo po sa Bible, dumating ang Espiritu ng Panginoon kay David. Dumating ang Espiritu ng Panginoon kay Samson. Dumating ang Espiritu ng Panginoon kay Jephthah. Ang daming kwento. Tapos, wala na. Dumating ang Espiritu ng Panginoon kay Saul. Umalis ang Espiritu ng Panginoon kay Saul. Kaya ang Holy Spirit sa Old Testament ay in and out, in and out. Ngayon, yung ibang bumabasa ng Bible, cut and paste. Yun daw nangyari sa Old Testament, ganun din daw ngayon. In and out, in and out. Now, tell me honestly, kung parehas rin lang naman, anong pinagkaiba? Bakit kailangan magkaroon ng New Covenant kung ang New Covenant is the same as the Old Covenant? What makes it new and what makes it even better? Wala kung hindi po magkaiba. Ang Old Covenant, my dear brothers and sisters, is a covenant between God and man. Dahil ang kausap ng Diyos ay tao hindi perpekto, inintroduce ng Diyos yun pong sacrificial system. Na, hindi nyo ba naisip bakit ito may sacrificial system? Para i-cover yung imperfection ng man. Kasi may kasunduan kayo ng Diyos. Hindi mo makukumpleto, hindi mo magagawa yung terms of agreement. So magpe-fail ka. Masisira yung covenant dahil ang covenant ay kasunduan ng dalawang partido, tipo ba? Hindi mo kayang i-keep yung party ng covenant, sasaluhin yon nung sacrifice sa ibabaw ng dambana. And you remain faithful, kahit may mga pagkukulang ka, you remain faithful because of the sacrifice you just offered. The problem with sacrificial system, it is only temporary. Wala po siyang lasting effect. Dahil pag natuyo na ang dugo ng hayop sa ibabaw ng dambana at nakagawa ka na naman ng kamalian, you have to do it again and again and again repeatedly. Ibang-iba kaysa sa bagong kasunduan. Dahil sa bagong kasunduan, ang ginamit ng Diyos, hindi dugo ng hayop, dugo ni Jesus na nabubo sa krus ng Kalbaryo. Hindi lang po tinakpan ang ating kasalanan, inalis ang ating kasalanan. Hindi ba't yan ang sinabi ni John the Baptist? Behold, the Lamb of God which takes away the sin of the world. Not sins. Sin, singular. The whole package. Yung kasalanang dinala ni Adan sa sangkatauhan. Hindi yung kasalanang ginagawa mo. Kaya merong sins dahil merong sin that Adam brought into the world. And Jesus came to take away what Adam brought into the world, that is hamartia, the sin nature, that made us all sinners, that made us all sinners by birth and sinners by practice. Now, having said that, pag na-born again ka, magiging bahay ka na ng Diyos. Kaya titira na sa'yo ang Holy Spirit forever. Hindi na siya aalis. Sa Old Testament, hindi siya makatira. Kasi yung mga tao sa Old Testament, hindi born again ng Spirit. Spiritually dead. Hindi pa rin tumira ang Holy Spirit sa bahay ng taong merong spiritual death. Unlike sa New Testament, sa New Covenant, meron na pong spiritual life. Kapag na-born again ka, ang spirit mo ay nagiging katulad na ng Diyos. Ephesians chapter 4 verse 24, to put on the new self, created to be like God in true righteousness and holiness. So your born again spirit is like God. Your born again spirit is also like Christ. 1 John 4:17. So you become the new habitation of God. Kaya pagpasok ng Holy Spirit sa'yo, mananatili na siya forever. Because now you are marked with the seal of the Holy Spirit. Ephesians chapter 1 verse 13.
to 14. The Apostle Paul writes, "And you also were included in Christ, when you heard the word of truth, the gospel of your salvation. Having believed," naniwala na, "having believed, you were marked in Him," meaning in Christ, you were marked in Him with the seal. Look at the verse. What is the seal? The promised Holy Spirit. The moment you believe, the moment you got born again, the moment you believe, you are now marked with the seal, the promised Holy Spirit. What is the purpose of that? Look at verse 14. Guaranteeing, it is a deposit, guaranteeing our inheritance until the redemption of those who are God's possession, to the praise of His glory. Can you say amen? Amen. Now, having said this, the Apostle Paul warns the believers in Ephesians chapter 4, verse 30. "Do not grieve the Holy Spirit of God, with whom you were sealed for the day of..." Minention niya ang redemption sa Ephesians 1:13. Minention niya ang redemption sa Ephesians 4:30. You were sealed. Silyado na, hindi pa. May tatak na o wala pa? So may tatak ka na. Kaya hindi ka dapat mangamba, sapagkat ikaw ay silyado ng banal na Espiritu magpakailan, kailan paman. Amen? Ang katotohanan yan ay hindi ho pinapakiramdaman. Sabi nila, nararamdaman ko nandito ang Holy Spirit. Anong pakiramdam yan? So ibig sabihin, kung hindi mo nararamdaman, wala ang Holy Spirit. Tumatayo ang aking buhok, nararamdaman ko. Argabyado ang walang buhok. Dahil wala silang mararamdaman, di po ba? Nararamdaman ko, tumatayo ang aking balahibo sa aking kamay. Liyamado ang mga balbon. Sabagat maraming balahibo ang tatayo. Mga kapatid, ibinababa natin ang spiritual na katotohanan sa pakiramdam. Mga kapatid, hindi ho tama yon. Kasi kahit anong nararamdaman mo, totoo ang salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos hindi pinakikiramdaman. Ang salita ng Diyos pinaniniwalaan kahit ano ang iyong nararamdaman. Amen? Paano ko isang araw, pakiramdam mo, pakiramdam ko hindi ako ligtas Pakiramdam ko hindi ako napatawad pa. Pakiramdam ko nabura ang pangalan ko sa aklat ng buhay yun na. Kaya may mga taong naniniwala, nabubura daw ang pangalan. Kung mabubura, sino nagbura? Binura daw ng Diyos. Nakausap ko isang pastor, binura. Paano mo nalaman? May verse pa sa Bible? Binasa yung sa Revelation. Hindi ko buburahin ang pangalan. Sinabi na lang hindi buburahin. Ngayon sinasabi mo, buburahin. I will not erase their name in the book of life. O kita mo kung sinabing hindi buburahin, posibleng burahin. Ano pa namang argumento yun? Yung hindi buburahin, guarantee yun. Sabi nila guarantee yan sa mga nagtagumpay. Silang nagtagumpay, hindi ko buburahin ang pangalan. Bakit? Talunan ka ba? Kaya kasi siguro naninervyos dahil talunan ka. May balita ako sa inyo, hindi ka talunan, ikaw ay higit pa sa mananagumpay dahil ang tagumpay ni Kristo ay ibinigay sa iyo. Bakit? Umaangkas ka ba sa sarili mong tagumpay? Bakit piling mo tagumpay ka dahil nakapag-prayer and fasting ka? Piling mo tagumpay ka dahil isang taong ka nang hindi uma-absent sa church? Tagumpay ka dahil ikaw ay active? Hindi po. Tagumpay ka dahil nakapag-offering ka. Paano yung mas maraming linggong hindi? Paano yung mas maraming linggong hindi ka nakasimba? Paano yung mga linggo na hindi ka nakapanalangin? Talunan ka? Mali. Sabi sa Biblia,
ang tagumpay ni Kristo ibinigay sa atin. Isinama tayo sa parada ng kanyang tagumpay. Ang bango ng kanyang tagumpay ay sumasa atin. At tayo ginawa niyang higit pa sa mananagumpay. Shout amen. Amen. Ang Holy Spirit ay nasa iyo na kahit hindi ka natutumba, kahit hindi ka nanginginig, kahit hindi bumubula ang bibig mo. Wala yan sa pakiramdam. Nasa paniniwala po yan. Ang pulpito na ito ay yari po sa fiberglass. Pag sinabi ko po sa inyo, pakiramdam ko, stainless to eh. Pakiramdam ko lang. Bukod sa iisipin nyo, ang taong nagsabi nito ay meron tama. Pero hindi tama ang kanyang sinabi. Dahil kahit anong feeling mo stainless to, feeling mo ito'y marmol, feeling mo ito'y nara, may karapatan ka sa feeling mo. Pero yung feeling mo, hindi kayang baguhin yung katotohanan. Feeling ko, hindi pa ako napatawad eh. Feeling ko, hindi pa ako ligtas eh. Feeling ko, parang hindi ako anak ng Diyos eh. Feeling ko, feelingero ka kasi. Huwag mong pakiramdaman, paniwalaan mo. Ito ang sabi ng Biblia, lahat ng tumanggap, binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Tumanggap ka na ba? Anak ka ng Diyos. You are a child of God. Shout amen. Sapagkat yung totoo, nasa iyo na ang Holy Spirit. Pag nasa iyo na, anointed ka na. 2 Corinthians chapter 1 verse 21. Now it is God who makes both us and you stand firm in Christ. What's the next line? Come on, read that part. What is the next line? He anointed. Anointed na, hindi pa. Yan po ay sa Greek grammar nasa aorist tense, sa English grammar past tense. You don't have to be grammarian to figure this out. Simpleng-simple yan. Anointed, meaning na-anoint ka na. Kailan nangyari yan? The moment the Holy Spirit enters, you got born again, you are saved, you are the new habitation of God, and you are anointed. So hindi ka po ilehans para maging anointed. Ikaw ay anointed dahil nasa iyo ang Holy Spirit. Can you say amen? Amen. Yun ang nangyari kay Joshua. Siya po ay nilehans, dumating sa kanyang anointing, dumating po sa kanyang empowerment, ang spirit of wisdom. Now we understand that. Kasi ibang panahon sila eh. Na, tama yun ng panahon na yun. Dahil hindi pa po dumadating yung finished work. Tayo po ay nabubuhay, naghihiwalay sa atin, sa kanila at sa atin, ay ang krus. Sa gitna ang krus, sa gitna ang krus. Ha? Yun pong kaliwa, yun po yung luma. Yung kanan, yun po yung bago. Tayo po'y nasa bahaging kanan sapagkat ang resulta ng tinapos na gawa ni Kristo, tayo'y pinatawad na, tayo po'y ligtas na, tayo po'y pinagpala, tayo'y pinaburan, tayo'y kasama sa kasunduang pinasok ng Ama sa kanyang anak. Nakikinabang tayo sa ganda nito. Isingit ko na rin po ito dahil mahalaga. Ang bagong kasunduan ay kasunduan ng Diyos sa kanyang anak. Hindi ho tayo ang kausap ng Diyos sa bagong kasunduan. Hindi po. May balita ako sa inyo, ang nag-usap ay sila. At ang kanilang napagkasunduan ay ito. Ang sino mang nasa iyo, pinagpala ko na. Maliwanag po yan. Ephesians 1:3 yan. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus, who has blessed us with every spiritual blessing in heavenly places in Christ. Kung na kay Kristo ka, pinagpala ka na. Pag pinag-uusapan ng pagpapala, huwag masyadong material ang isipin mo. Kasama ang material. Pero hindi puro material. Hindi ho pera, pinansyal at material. Unang-unang pagpapala, spiritual. Pagpapala ng kapatawaran ng kasalanan. Pagpapala ng kaligtasan. Meron din pagpapala ng kagalingan. Meron din pagpapala ng kaginhawaan. Kompleto ang pagpapala na tinapos na gawa ni Kristo. Shout amen.
Now we understand that Joshua lived in a different time than where we are living right now. Joshua served God faithfully with the impartation he received from Moses, even in little things while on the side and unnoticed. Di niya kailangan na ma-Facebook, kahit walang pumapansin, kahit walang nagpipicture, kahit walang nagre-report, ginagampanan niya lang kanyang tungkulin. Kahit walang nagkikipagkamay, walang sabi na be-bless ako sa iyo, kahit walang nagbibigay ng love gift, kahit walang nag-aabot, walang problem. I'll just keep on doing this. Gagawin ko lang ito at gagawin ko to dahil hindi ako nagpapakita sa tao. Gusto ko talagang maglingkod sa Panginoon. Yun ang hangarin ni Joshua. Gusto lang. Kaya dumipat po siya, mula po doon sa hidden, ay papunta na po siya doon sa exposed season ng kanyang life. May sinabi ang Panginoon tungkol sa kaisipang ito. Luke 16:10. Whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. Kaya kung mga maliliit na bagay mapagkakatiwalaan ka, pagkakatiwalaan ka ng Panginoon ng mas malalaking bagay. Hindi lang sa mundo na ito, hanggang sa kabilang buhay. Like Samuel, under Eli's mentorship, your own hidden season, this is where God's grace prepares you. So yung mga hidden places, walang nakakita, walang video, walang camera, walang reporter, it's between you and God. Yung po yung mga panahon na ikaw ay ipiniprepare ng Lord para sa yung next season. Keep this in your mind. Your hidden preparation is the gateway to your next season. Papasok ka na doon. Kaya kailangan ikaw ay ihanda ng Panginoon. Wala pong sayang na panahon. Wala. Mayroon pong purpose ang lahat ng bagay na nangyayari sa buhay mo. Why would God allow these things to happen? Bakit ngayon pa? Bakit ako? Bakit nangyari sa akin ito? You can ask that question 100 times. And you're asking God to explain, and God is not under obligation to explain. But you need to trust Him step by step, moment by moment, because God is always right. Can you say amen? Amen. Number one, grace prepares you in hidden places. Lahat tayo meron pong hidden places. This is where God prepares us. Gateway yan, papunta po sa inyong new and next season. Number two, grace positions you for the next season. Inilalagay ka ng biyaya ng Diyos sa susunod na kapanahunan ng iyong buhay. When Moses died, God did not leave Israel without a leader. He already, listen up, He had already positioned Joshua to step into his new assignment. In Joshua chapter 1, verse 1 to 2, the Lord declares, Moses, my servant, is dead. Now, therefore, arise, go over this Jordan, you and all these people, not by Joshua's ambitions, but by divine appointment. Hindi ho pinangarap ni Joshua na pumalit kay Moses. Hindi niya ho pinangarap. Malayo sa kanyang pangarap na ito'y mangyari. Pero dahil may plano ang Diyos sa buhay ni Joshua, nangyari ang ayon sa kalooban ng Panginoon. God's divine appointment. Hindi ho laban ng Diyos sa promotion. Ang nilalabanan lang po ng Diyos ay yung self-promotion. You never promote yourself. Listen to me and look at my eyes and remember this the rest of your life. Never ever promote yourself. Hintayin mo yung promotion ng Panginoon because He will do that. Pagkatapos po ng preparation season, the next season is coming. Pero kung nandito ka pa sa preparation season, you need to be patient. Now I'll show you the verse. Psalms 75 verse 6 to 7. For promotion comes neither from the east
nor from the west, nor from the south. But God is the judge. Who is the judge? God. He puts down one and exalts another. See? God is not against exaltation. God is not against promotion. He promotes one. He exalts one. Nagtataas ang Diyos. Ang nilalabanan po ng Biblia ay yung itaas mo ang iyong sarili. That is exactly what happened in Numbers 16. Korah, Dathan, and Abiram were leaders in their own right, yet they could not wait for God's promotion. Ang mga tao na ito ay mga leaders po, pero hindi nila mahintay ang promotion ni God, so they rebelled against Moses and promoted themselves. Not to mention, Korah was Moses' first cousin. Ang tatay ni Moses at ang tatay ni Korah ay brothers. That makes it even painful, isn't it? Kamag-anak, kadugo. Also, Dathan and Abiram came from the tribe of Reuben. Reubenites. Anong effect? Malaki ang effect. Dahil si Reuben ang panganay na anak ni Jacob. By virtue of succession and feeling of entitlement, pwedeng sabihin po ni Dathan and Abiram, kami ay galing sa panganay na anak. Feeling of entitlement. Sometimes, yun yung mga feeling na, bakit sila? Dami namang iba. Andito ako. Kaya ko rin ang ginagawa niyan. Magaling pa nga ako dyan eh. Dapat ako nandyan. Dapat akong tumatayo dyan. Mga kapatid, hindi ho pwede ang taong magsabi ko sinong tatayo at sinong hindi. You have to wait for God's perfect timing. Kaya nga laging ipaalala, bawal mainip. Sabi mo sa iyong katabi, bawal mainip. Yung iba nagsasalita, walang kausap. Sige ho, kausapin mo yung katabi mo kasi feeling ko naiinip na yan. Sabi mo sa iyong katabi, bawal mainip. Yan ang naging problem ni Korah, Dathan, at Abiram. Nainip. What did they do? They rebelled against Moses. What happened? Bumuka ang lupa. Nilulun silang lahat. Swallowed by the earth. And all of them, lahat ng kanilang mga kasama at pamilya at incorporated, nilamon ng lupa at nangamatay. Hindi mo pwedeng itaas ang iyong sarili. Yan ang naging damdamin ni Lucifer. Tinaas ang sarili, ibinaba siya ng Panginoon. Huwag na huwag mo itataas ang iyong sarili. Itataas ka ng Panginoon sa tamang panahon. Palakpakan si Lord. Itataas ka ng Panginoon sa tamang panahon. Number 16 pa rin. Meron pong 250 influential leaders from different tribes rebelled against Moses. They offered sacrifices. Sabi, hindi natin kailangan yung mga Levites, mga priest, silang mag-offer. Sistema lang yan. Religion lang yan, hindi natin kailangan. Kaya natin to. So nag-offer sila. Ito pong mga influential leaders, ito po yung mga malaki ang sweldo, negosyante, mga professionals, yan po yung mga doktor, kumbaga sa ating panahon, yung mga engineers, mga vloggers. Bakit Bishop sinama mo mga vloggers? Mga high earners na ang vloggers eh. Bisa magugulat ka, mas malaki pa ang kinikita kaysa sa manager ng bangko. Pa-vlog-vlog lang, kumikita po ng milyon. Samantalang yung manager ng bangko, hanggang nagsara yung bangko, hindi nakakita na 1 milyon. Ang hirap na ng trabaho noon. Isipin mo maging manager ka ng bangko. Hirap nun Pero alam nyo, mga ma-influensya, may-ari ng pabrika, mga title, mga pangalan, mga letra pagkatapos ng pangalan, kumbaga sila yung mga influential.
Hindi rin makahintay. Hindi makahintay. Nagrebelde laban kay Moses. Ano nangyari? Yung apoy, doon sa altar, lumabas. Nilamon sila ng apoy and 200 people died on that day. You just simply cannot do that. Why? Ang lesson nito, hindi mo pwedeng i-promote ang iyong sarili. Dalang gumawa niyan ay si Lucifer. Isaiah 14, Lucifer said, I will lift up myself above the stars of God and I will be like the Most High God. Tawag dyan, Luciferic spirit. Hintay ka. Huwag mo i-promote ang sarili mo. Huwag mong gawin sarili mong pastor agad. Dumaan ka sa proseso. Dumaan ka sa panahon na tuturuan ka muna ng Panginoon. At pag natuto ka, and then pag panahon na, itataas ka ng Panginoon. Huwag mo itaas ang iyong sarili. Inuulit ko po, hindi mo yan pwede gawin. Kasi may babala sa Proverbs 16:18, pride goes before destruction. There is a reason why in a denominational structure, it will take 5 years bago ka ma-ordain. 5 fruitful years. Dadaan ka sa proseso, dadaan ka sa examination, interview, bago ibigay ang ordination. Pwede kang i-install para magawa mo yung function. Kaya iba installation sa ordination. Pag in-install ka, pwede mong mag-function ka. Pero after 5 years, i-evaluate ang ministry mo. Titignan kung saan nakarating ang ministry mo for 5 years. Then, the committee will decide, ikaw ay i-ordain. Nakakagulat po sa panahon ngayon. Ang bilis ma-ordain. Kahapon lang na born again, inordain na ngayon. Nagli-lead na ng Bible study, ginawa ng pastor. May maliit na church, binawa ng bishop. Hindi pa makontent yung iba, ginawang papa. Wala na yatang katapusan. Alam niyo kung bakit? That is pride. After ka sa title, after ka sa tawag. Minsan daw merong isang guest speaker, ipinakilala. Naku, mas mahaba pa yung pagpapakilala kaysa doon sa preaching. Pinakilala yung speaker 30 minutes. Nag-speak yung preacher 15 minutes. But tinanong daw siya, bato napaka-iksi ng preaching nyo. 30 minutes na ako pinakilala. 30 plus 15, 45. Kasama na yun sa preaching ko. And that is how these people do today. Nawala na yung tinatawag na essence of what humility is. Hindi po tungkol sa title. Tawag sa iyo brother, tawag sa iyo ay pastor, tawag sa iyo bishop. Hindi yan pagtatalunan. Ang mahalaga, do you do the function? Ginagampanan mo ba ang function? Hindi yung title. Now, look at the warning of the scripture. 1 Peter chapter 5, verse 6. Therefore, humble yourselves under the mighty hand of God. Now, look at the next line. Anong result, look at the scripture. Anong result when you humble yourself under the mighty hand of God? Tell me. Is God against promotion or exaltation? No. Siyang mag-exalt eh. God exalts you when? Due time. That is the wisdom of God in His time. Because the Bible says in Ecclesiastes chapter 3 verse 1, there is a right time for everything under the sun. Ecclesiastes 3:11, God makes everything beautiful in its time. Kaya kailangan mong hintayin. May tamang panahon. Pero huwag mong ipilit. Huwag mong brasuhin. Huwag mong ipoliticize. Learn to wait like Joshua. He waited for so many years. Many years. Mga kapatid, nung si Joshua ay mabigyan ng kanyang assignment na magmanman doon po sa Kadesh Barnea, mga kapatid, he was 80 years old.
already. Ang kanyang first major assignment to spy out the land, he was 80. Look up here, read my lips. Kailan po siya naging helper ni Moses? When he was but young. Young. Sa kanila, ang 40 anyos, binatilyo pa lang. 40. Ngayon, ang 40, uugod-ugod na. Iba. Pero, naghintay siya ng matagal na panahon. Bawal mainip. Bawal mainip. Can you say amen? Amen. Palakpakan si Lord. Bawal mainip. Praise God. 40 years ago, when I first preached my first sermon, I was only 18 years old. And I am 58, believe it or not. I'm 58 years old. 40 years na po ang nakakalipas. So what you are seeing right now ay 40 taon. It did not happen overnight. May mga kasama ako nung unang panahon. Mga bata pa. Ngayon, bata pa rin. Ang isip. Tumipas ang maraming taon, patuloy lang. Pag dumating na ang tamang panahon, sabi sa Bible, if the time is right, I, the Lord, will make it happen. I, the Lord, will do it sa tamang panahon. Kaya hintay-hintay, sabihin sa katabi, bawal mainip. Palakpakan si Lord. Praise God. Same thing happened with David. David positioned his son Solomon for the next season as king of Israel. That's why he asked priest Zadok and prophet Nathan to anoint him. 1 Kings chapter 1. So hindi po overnight naging king si Solomon. Inihanda po siya ni David. So there is a time of preparation and there is the time of the next season. Same with Elijah. Elijah positioned Elisha for his next season as a prophet of Israel. It did not happen overnight. Yung promise na double portion of anointing. Sabi ni Elijah kay Elisha, you will get the double portion of the anointing. If you see me, go away. Pag nakita mo akong kinuha ni Lord, magkaroon ka. Ano sa palagay ninyo ang gagawin ni Elijah? Hindi siya pumipikit. Kahit naliligo yan, sinisilip niya. Itignan niya, baka kunin na. E ang usapan, pag nakita mong kinuha ko ng Lord, you will get the double portion of the anointing. Kahit saan pumunta, may mga insidente pa nga. Ang sabi po ni Elijah, maiwan ka na lang dito. Ang sabi ni Elijah, no, my Lord. Maiwan ka na rito. No, my Lord. Hindi siya pumapayag maiwan. Can you imagine? Part yun ng preparation. Hanggang sa nung kinuha na si Elijah ng chariots of fire, and then binigay sa kanya yung mantle, he received what was promised to him. Same with Paul, positioned Timothy for his next season as the pastor of the church of Ephesus. It did not happen overnight. Preparation, preparation, preparation. Part po yan ng tinatawag po na wisdom ni God. Kaya may mga hidden season, may mga hidden time. Dito ka piniprepare sapagkat papasok ka sa new season. More importantly, of course, the most profound is the Lord Jesus positioned his disciples to go and make disciples of all the nations. The next season of reaching the whole world
with the gospel of Jesus Christ through discipleship. Remember Matthew 28? Go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe everything I have commanded you, and lo, I am with you always to the very end of the age. In our time, sa panahon natin, through the cross, God has positioned us in Christ for a new season of experiencing His salvation, healing, blessing, and favor. Ipinwesto na tayo ng Diyos sa Kanyang anak. Dalang pagpapala ay na kay Kristo. Pag na kay Kristo ka, pinagpala ka at pinaburan ng Panginoon. Shout amen. Amen. Number 2, grace positioned you for the next season. Number 3, I'm starting to close. I'm not yet closing. I am just starting. And sometimes starting close is longer than starting it first. Number 3, grace empowers you to fulfill your destiny. Bawat sa atin po meron destiny. God knows your destiny. That is why He prepared you in hidden places and positioned you and empowered you for your next season. Walang accident. Same with Joshua. Joshua chapter 1 verse 5 to 6. God assured His new leader. God spoke to Joshua. This is what God said to Joshua. No man shall be able to stand before you all the days of your life. As I was with Moses, so I will be with you. I will not leave you nor forsake you. God said, be strong and of good courage, for you shall cause these people to inherit the land. In assure, Joshua, you are not going to fail. You will be able to bring these people to the promised land, the land flowing with milk and honey, because I am going to be with you, and no man shall be able to stand before you all the days of your life. You will surely succeed, because as I was with Moses, I will be with you. Can you say amen? Amen. Ang biyaya ng Diyos, ng pagsama niya kay Joshua, ang sikreto ng kanyang tagumpay. Kahit pagsamasamahin niyo po yung nauna nating pinag-aralan, Noah, Abraham, Jacob, Joseph, Moses, and this one, Joshua, meron silang similarity. Ang sikreto ng kanilang tagumpay ay ang pagsama ng Panginoon. Pag sinamahan ka ng Panginoon, magtatagumpay ka. Ito ang pangako sa bagong kasunduan. I will be with you, and I will never leave you, and I will never forsake you. Hindi tayo iiwanan ng Panginoon. Sasamahan niya tayo sa lahat ng panahon. How can you fail? You will not fail. You will surely succeed, because the great Emmanuel, the great I am with you to the very end of the age. Can you say amen? Same thing with Gideon. When Gideon felt inadequate, the angel of the Lord spoke to him and called him a mighty warrior. And did he become a mighty warrior? A mighty warrior. Why? Because the angel prophesied. Tinawag siya. Kahit takot na takot siya, feeling niya inadequate siya. Pero ang pagsama ng Panginoon, pinalakas siya. At si Gideon kasama ang 300, tinalo nila ang daan-daang libong mga Midianites. Hindi dahil magaling sila, kundi dahil sinamahan sila ng Panginoon. Ang armas lamang po nila ay torotot, sulo at pitsel. Yung sulo nasa pitsel. Pag ihip ng torotot, babasagin po ang pitsel para maiwan ang sulo. Sisigaw sila, the sword of the Lord and of Gideon. Pagdating nila sa kampo ng mga Midianites, patay na lahat ng mga Midianita. Nagpatayan sila sa isa't isa at pinulot na lang nila ang samsam ng tagumpay na ito. Bakit? Sapagkat sinamahan sila ng Panginoon.
Same with David. David faced Goliath, not by his own strength, but by trusting the Lord. Ano sabi ni David? The Lord who saved me from the lions and from the bears will save me from the hand of this Philistine. And he even spoke with faith kay Goliath, you come against me with sword. I come against you in the name of the Lord of hosts. Mga kapatid, pagkasama mo ang Panginoon, hindi ka matatalo. If God be for you, who can be against you? Ang mga setbacks ay set up for your next season. Sabi mo, feeling setback. May mga setback sa buhay natin. Totoo, walang exemption. May mga setback. Pero it is only to set you up for the next season of your life. Hindi lang mo si Goliath ang itinumba ni David. Ang pinakamalaking na itumba ni David ay ang 13 taon na pagtatago niya sa pagtugis ni Saul. And after 13 years, he became king of Israel. Mga kapatid, laging ilagay sa isip, ang Biblia ay punong-puno ng mga kwento ng mga babae at lalaki na sila'y nagtagumpay, hindi dahil magaling sila, kundi dahil ang biyaya ng Diyos ay sumasa kanila. The whole Bible filled with so many stories. People whose destiny were fulfilled only because of the grace of God. Nothing but grace, grace plus nothing, nothing more, nothing less, nothing else. Grace, grace all the way. Can you say amen? Amen. What is a destiny? Destiny is the embodiment of God's grace in your life. That is the meaning of destiny. Yun pong kabuuan ng biyaya ng Diyos sa iyo. Yun po ang destiny ng life mo. Kaya kapag ikaw ay nasa biyaya, meron kang destiny. Dahil tutuparin ng Diyos ang kanyang biyaya sa buhay mo. Palakpakan si Lord. Amen. Amen. God said, I know my plans for you, declares the Lord. Plans not to hurt you, not to harm you, but to give you hope and a future. Yun ang destiny mo. Pinagpala, pinaboran, malusog, malakas at masigla. Dahil yan ang binayaran ni Kristo sa krus para sa iyo. Let's see them again. 3 malalaking katotohanan na nangyayari kapag tayo ay dinadatna ng biyaya ng Diyos. 3 things when grace finds you. Number 1, basa. Grace prepares you in hidden places. Number 2. Grace positions you for the next season. Number 3. Grace empowers you to fulfill your destiny. Grace prepares, grace positions, and grace empowers. Now let me give you the life application, and after this I'm done. Number 1, stay patient in the preparation season. You need to stay patient. Stay patient in the preparation season. Grace is not idle. What feels like delay is the Spirit refining character, deepening dependence, and shaping you for assignments already ordained by God's wisdom. Hidden obedience, quiet study, humble service, and prayers are grace chisels forming the readiness you'll see when the door opens. Nothing is withheld. What is needed is being formed. Wala hong kinuha ang Diyos sa iyo. Pag wala sa iyo, dahil hindi para sa iyo. At may ginagawa ang Diyos sa iyo, yung gusto niyang gawin para sa iyo. Number 2, always be ready when the next season comes. Huwag ka pong maghanda pag nandyan na ang new season.
Maghanda ka po bago dumating ang new season. Always be ready when the next season comes. Grace equips you ahead of time. Preparation in Christ is not frantic striving. It's restful alignment. Letting His Spirit form the character, the disciplines, and the sensitivity you'll need before the door swings open. Inihahanda ka na pa. Walang sayang na panahon. You are here in this church and not in the other church or other church out there, because this is part of God's plan for you. Gusto ng Panginoon ituro sa iyo na ang pagpapala ay hindi premyo ng iyong gawa. Ang pagpapala ay regalo ng tinapos na gawa ni Kristo para ihanda ka sa maraming pagpapala sa buhay mo. Shout amen. Number 3, I'll close with this. Honor God's grace in your new season. Remember, you are not self-made. You are grace-made. Every open door, every skill you need, every breakthrough and insight will flow from provision already supplied in Him. Are you in Him? Ang supply ni God in the inside of your born-again spirit is so rich. Lahat ng supply na kakailanganin natin is from the inside. You can draw from the inside. You can bow your heads and believe God for what He has already deposited inside your born-again spirit. You need healing. Healing is inside. You need provision. Provision is inside. You need wisdom. You need wisdom. Wisdom is inside. Sabi sa Bible, the Spirit that raised Jesus from the dead lives inside your born-again spirit. Grabe ang kapangyarihang nasa iyo. Your spirit becomes God's habitation and it becomes powerhouse. Lahat ng kakailanganin mo, sinupply na ng Panginoon sa loob ng iyong born-again spirit. Shout amen. Honoring grace. First, silence pride, disarms urge to perform, and turns pressure into stewardship. Lift His grace to the forefront, and fruit becomes overflow. So there is no room for boasting, only gratitude. Kay mga nasa grace, ang bukang bibig nila pare-parehas. Salamat sa Diyos, salamat sa Diyos, salamat sa Diyos, salamat sa Diyos, salamat. Puro pasasalamat. Amen. Malakas sa palakpakan. May kasamang hiyawan. Praise God. Let's see them again. 3 life application. Basahin ng malakas, sabay-sabay. Kailangan sabay-sabay. Kailangan malakas. Pag nagkamali kayo, umpisa tayo sa simula. Ready? Number 1. Stay patient in the preparation season. Muntik na kayong magkasabay-sabay. Number 2. Always be ready when the next season comes. Number 3. Honor God's grace in your new season. And the big idea is, In Christ, my next season is coming. one more time. In Christ, my next season is coming. Palakpakan, palakpakan. In Christ, my next season is coming. Of course, we do not want to end the broadcast without giving you the opportunity to receive Jesus today and be saved, because this is your season to be saved. Kung nais mong tanggapin ng Panginoon at maligtas sa araw na ito, taas mong yung 2 kamay, samahan po natin ang ating mga bisita na nanonood sa broadcast na ito at lahat ng narito sa bulwagan na ito. Kung maaari, hinihiling ko po, taas natin ang ating 2 kamay. Ipikit ang mata, iyuko ang ulo, at sumunod tayo sa panalangin ng pagtanggap. Ariin mo na ito ay isang personal mong panalangin. Manalangin tayo, Panginoong Jesus. Ako po'y makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo.
Narinig ko po ang mabuting balita. Ako po'y naniniwala. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po. Pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ako na lang po mananalangin, Ama, sa oras na ito. Tinataas ko po sa harapan ng sino man sumunod sa panalangin ng pagtanggap sa unang pagkakataon. Sa loob ng bulwagang ito, lalo na sa mga nanonood sa broadcast na ito, pinagkakatiwala po namin sila sa iyong kagandahang loob na sila'y lumagos sa biyaya at sa bagong natagpuang pananampalataya sa pangalan ng Panginoon Jesus. Tayong lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan si Lord. Praise God. Tayo po'y dumako sa ating banal na komunyon. Sa mga nanonood sa broadcast at lahat ng narito sa bulwagan na ito, ihanda po natin ang ating communion elements and let's do this together. Let's do this together, mga kabiyaya. Hawak-hawak po natin ang pinakamakapangyarihang simbolo ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ito ang aral tinanggap ko sa Panginoon at ngayon naman ay binibigay ko sa inyo. Nang gabing siya'y pagkanuloy dumampot siya ng tinapay, kanyang pinagpira-perso at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na pinagpira-perso dahil sa inyo, gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Gayon din naman matapos maghapunan ni kanyang hinawakan ng saro at kanyang sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Ate po itaas ang ating dalawang kamay at sumunod po tayo sa panalangin na ito. Aming Ama, maraming salamat po sa aming Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na iyong itinigis sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, lahat ng aming kasalanan ay iyon ang pinatawad. Maraming salamat po sa iyong katawan na nabugbog at nasugatan. Dahil po dito, lahat ng aming sakit ay iyon ang pinagaling. Gaya ng nasusulat sa iyong mga sugat, ako'y magaling na. Ako'y naniniwala. Ako'y magaling na. Aking dinideklara. Ako'y magaling na. Ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po, Banal na Espiritu, sa iyong kapahayagan, sa mensahe ng biyaya, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Palakpakan si Lord. Praise God. Praise God. All right. Isang beses, sabay-sabay. Ano po ang big idea? In Christ, my next season is coming. Mas malakas pa. In Christ, my next season is coming. Yung dumadagundong, yung excited ka ba? Isa pa. In Christ, my next season is coming. Isang-isa na lang. In Christ, my next season is coming. Palakpakan, may kasamang hiyawan. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Praise God. Last of all, let me speak to your heart. You who are watching this broadcast. If this broadcast has blessed you, and if not asking too much, I would like you to bless this ministry with your love offering so that together we can reach the world with the message of full grace. And from the bottom of our hearts here at EMI, we would like to say thank you for giving to the Lord.
We'll see you next Sunday, prayerfully on site, but definitely we'll see you again online. Ako po si Bishop Emmy, kasama po si Pastor Joe at ang kabuuan ng The Lord's Community and EMI Broadcast. Laging tandaan, stay a bit for more announcements sapagkat kay Kristo lagi kang pinagpala at pinaburan. Stay blessed, stay connected. Always remember, in Christ you are forever.